Ngayong nagsisimula na ang long weekend na marami nating kababayan para sa paggunita ng undas, maging updated muna sa lagay ng panahon lalo na't may panibagong low pressure area na binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Alamin natin yan kay Pag-asa Weather Specialist John Manalo. Magandang hapon po, Ma'am Naomi, at ganun din sa ating mga taga-subaybay. Sa salukuyan na meron tayong monitor na low pressure area at kanina umaga ako din natin itong namataan sa layong 1,115 kilometers east ng Mindanao. At nakikita natin na mayroong dalawang senaryo dito sa ating analysis. No? Yung isa ay November 9 pa ito magla-landfall sa northern Luzon. Pero makikita natin na posible yung pinakamataas na intensity nito na umabot ng typhoon or super typhoon. Yung isang senaryo naman natin ay mas mababa yung magiging track nito at tatama ito sa Eastern Visayas. Mas mabilis din yung magiging paggalaw nito. By November 4 naman natin nakikita na magla-landfall ito. Yung dalawang senaryo na yan ay may mataas pa na uncertainty. Ibig sabihin, posible pa na magbago kaya nanatili tayo na updated sa mga i-release ng Pag-asa patungkol dito sa low pressure area na minomonitor natin. Pagdating naman sa lagay ng ating panahon, yung ITCZ or Intertropical Convergence Zone, ito yung tumutulong para magkaroon tayo ng kaulapan at mataas na chance ng pag-ulan sa buong Visayas at Mindanao. Ganun din naman dito sa Bicol Region at sa Mimaropa. Dahil naman sa Northeast Monsoon ay magiging maulap din. Nandiyan din yung mga pag-ambon, yung mga pag-ulan dito sa Bataan, Cagayan, Apayao at Ilocos Norte. At bukod dun sa mga pag-ambon na yan, ay mas mababang temperatura dahil sa Northeast Monsoon na nakaka-apekto dun sa mga binanggit natin na lugar. Dito sa Metro Manila, Calabarzon, Aurora at Isabela, magiging maulap ang ating kalangitan. Mataas din yung chance ng pag-ulan dahil naman sa shear line. At sa natitirang bahagi ng Luzon, yung hindi natin binanggit ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Ibig sabihin, mas mababa yung chance ng mga pag-ulan, pero nandun pa rin yung mga posibilidad ng mga localized thunderstorm o yung panandaliang pag-ulan for a specific area lamang. Para sa ating dam information, ito po si John Manalo, mag-ingat po tayo. Maraming salamat Pag-asa Weather Specialist John Manalo.